Dahan-dahan ang hakbang ni Lara habang papalapit sila sa malaking gate ng bahay ni na Casper. Hindi niya mapigilang pisilin ang dulo ng kanyang palda. Sobrang kinakabahan talaga siya ngayong mamimit niya na ang pamilya ni Casper. Relax. Mahina ngunit nakangiting sabi ni Casper habang sinisilip siya. Hindi ka naman kakainin ng pamilya ko. Napabuntong hininga siya at pilit nang umiti. Sana nga, kinakabahan ako kasi syempre itong first time na mamimit ko sila. Saka alam mo naman na first boyfriend kita. Hindi ako sanay sa mga ganitong meet the parents. Saka wala akong malaking pamilya katulad mo. Pinalaki lang ako ng mama ko. Namatay 1 year pagkatapos ng graduation ko, kaya mag-isa na ako ngayon. Sa loob-loob ni Lara, hindi niya maipaliwanag kung bakit ganoon ang kaba niya. Siguro, dahil alam niyang baka maging basag niya na wala siyang ibang pamilya kundi ang sarili niya lamang. Paano kung hindi nila ako magustuhan? Tanong niya sa kanyang boyfriend. Mahinang tumawa si Casper at marahang hinalikan ang kanyang kamay. Magugustuhan ka nila. Isa pa gusto ko silang makilala mo na para nga maturing ka rin nilang pamilya. Gusto kong ibigay sa'yo ang lahat ng meron ako. Napatingin si Lara sa kamay nilang magkahawak. Saglit siyang kumapit ng mas mahigpit. Parang doon siya kumukuha ng lakas ng loob. Pagbukas ng gate, pumasok sila sa maliit ngunit malinis na bakuran. May mga paso ng halaman sa gilid. May sampayan sa likod na bahagyang tanaw at may lumang upuan sa may pinto. Pagpasok nila sa loob ng bahay, bumungad agad ang sala. Simple lang. May sofa na medyo luma na pero malinis. May maliit na mesa sa gitna at may aparador sa gilid na may mga nakalagay na figurines at lumang larawan. Napatingin siya sa isang framed photo na si Casper. Mas bata, kasama ang isang babae na mukhang seryoso ang mukha pero may bakas ng lambing sa mga mata. Bahagyang napangiti si Lara. Ang cute mo nung bata. Yung katabi mo, siya na bang mama mo? Tanong ni Lara. Napangiti rin si Casper. Oo, siya nga. Kuha yan nung napunta kami dati sa Sky Ranch Tagaytay nung bata ako. Nagtagal ang tingin niya roon. Bahagyang may lungkot na dumaloy sa kanyang dibdib. Nasunugan siya ng bahay. Kaya ang mga pictures niya noong bata, pati na rin ang mama niya noong bata pa sila ay magkasamang nawala sa kanya. Mas iniyakan pa yon kaysa nang mawala na siya ng bahay. Kaunti lang ang mga pictures niya sa social media at mahalaga sa kanya ang mga yon kasi alaala nilang mag-ina. Ma, nandito na po kami. Tawag ni Casper. Mula sa kusina, lumabas ang isang babae. Nakasuot ng simpleng blouse at palda. May hawak pang bimpo na tila kagagaling lang sa paghuhugas ng pinggan. Hindi nakaka-intimidate ang itsura pero may kakaibang bigat ang presensya nito. At alam na alam niya kung saan nagmana si Casper ng kagwapuhan. Kahit matanda na, kitang-kita naman na napakaganda pa rin ni Susan, ang mama ni Casper. Halatang maganda noong kabataan, base sa kilos, tindig at kung paano tumingin. Nandito na pala kayo, sabi ni Susan sabay tingin kay Lara. Bahagyang hindi naging komportable si Lara. Nagsimula kasi ang ina ni Casper sa tahimik na pagsusuri. Nakita niyang pinasadahan siya ng ginang mula ulo hanggang paa. Hindi halata sa mukha, pero ramdam ni Lara na parang sinusukat siya ng ina ng kanyang boyfriend. Oh, siya na ba yung sinasabi mo? Tanong ni Susan kay Casper. Opo ma, si Lara. Napalingon si Casper sa kanya. Lara, si Mama. Ngumiti si Lara. Magalang na yumuko ng bahagya kahit na may napansin dito. Magandang hapon po, tita. Magandang hapon, sagot naman ni Susan. May ilang segundo ng katahimikan ang namayani sa kanila. Yung tipong walang nagsasalita pero ang daming tumatakbo sa isip ni Lara. Ani Susan tila nag-iisip. Morena pala ang girlfriend mo. Hindi mo nabanggit sa akin, Casper. Akala ko, maputi siya. Tipong mestiza.
Kasi hindi ba ganun dati ang mga naging girlfriend mo? Puro mistisa. Naman, kailangan pa bang ibalik yan? Inakbayan siya ng kanyang boyfriend. Morena na ngayon ang gusto ko, mama. Saka wala naman sa mestiza o morena. Ang ganda, di ba? Sobrang hot niya. Matalino at ang ganda-ganda. Puring-puri siya ni Casper. Pero parang may tumama sa dibdib ni Lara. Hindi niya alam kung bakit. Aaminin niyang hindi siya sobrang kagandahan. Insecurities niya ang maliit at medyo pangunyang ilong, pati na rin ang medyo pouty lips. Ang maganda lang yata sa kanya, ang mga pisngi na umaangat kapag ngumingiti. Makakapal niyang kilay at hubog ng kanyang katawan na parang hourglass. Hinaplos ni Casper ang balakang niya. Ang ganda niya, mama, hindi ba? Tuwang-tuwa ako kapag nagtatabi kami. Sa puti ko, lumulutang ang pagkamorena niya. Palagi yung sinasabi ng kanyang boyfriend na gustong-gusto nito ang pagkamorena niya, bagay sa mukha at katawan niya, na kahit hindi na siya magbilad sa araw, talagang tanned skin na. Pero ang totoo, insecurity niya talaga ang balat niya noong bata pa siya. Saka lang naman siya nahinog at nagkaroon ng kaunting ganda noong tumanda na. Kaya pakiramdam niya, ngayong kaharap niya ang ina ni Casper na tila may classic beauty, bahagya siyang na-insecure. Ganon pa siya tingnan na para bang walang kaaya-aya sa kanya. Maganda naman, dagdag ni Susan, pero may kakaibang diin sa naman. Hindi agad nakasagot si Lara. Hindi dahil wala siyang sasabihin, kundi dahil pinipili niyang huwag magsalita. Respeto na lamang dito at huwag papatol. Maya-maya ay bumaba na rin naman ang mga kapatid ni Casper, pati na rin ang ama nito. Binati siya at naging magiliw naman ang pagtanggap. Umupo sila sa hapagkainan. Nagpatuloy ang usapan. Tinatanong lang siya ng mga simpleng tanong ng ama at mga kapatid ni Casper. Pero kapag inanan nito ang magsasalita, bahagya siyang kinakabahan. Taga saan ka, iha? Tanong ni Susan. Taga dito lang din po, malapit sa bayan, sagot ni Lara. Teacher ka rin, sabi ni Casper. Opo, tumango si Susan. Mahirap din yan. Pareho kayong teacher. Hindi niya alam kung papuri ba yon o simpleng obserbasyon. Pareho kayong busy. Tumawa naman si Casper. Busy talaga, mama. Pero okay na rin na teacher at same school kami. Kaya nga kami nagkakilala at mas nagkaroon ng time sa isa't isa kasi pareho kaming teacher. Pareho po kaming nakaka-relate sa isa't isa kasi pareho naman po ang ginagawa namin. Napatingin si Casper at pilyong umiti. Saka niligawan ko na po talaga. May tricycle driver nang pumuporma eh. Baka sagutin pa kaya nanligaw na rin ako. At least sa motor ko siya sasakay, hindi sa sidecar ng tricycle. Natawa ang mga kapatid at ama ni Casper. Si Lara, napanguso na lang at napatingin sa kanyang boyfriend na nakangiti. Nahihiya siya na na-open pa yon. Paano ba naman? May tricycle driver na paulit-ulit na nanliligaw sa kanya. Pero palagi niyang binabasted dahil hindi niya naman gusto. Gaano na nga pala kayo katagal ng anak ko? Tanong ni Susan sa kanya. Mag-iisang taon na po, sagot ni Lara. Isang maikling tugon na hindi niya maintindihan kung para saan. Nang matapos ang hapunan, nagpaalam na rin naman sila ni Casper. Paglabas nila ng bahay, saka lang siya nakahinga ng mas maluwag. Hindi siya agad nagsalita habang naglalakad sila palabas. Lara, tawag ni Casper nang makasakay na sila sa motor. Sorry, saad ng binata. Napatingin siya rito. Para saan? Sa sinabi ni mama. Talagang nabanggit niya pa ang tungkol sa mga naging ex-girlfriend ko dati. Na-point out pa nga ang pagiging morena mo. Tipid na lang nang umiti si Lara. Okay lang, hindi naman bago sa akin yon. Hindi dapat ganun, sabi ni Casper. Hindi ko gusto ang tono niya. Ayoko rin na kinukumpara ka sa mga ex-girlfriend ko. Alam kong masakit yun sa'yo. Ako nga na-offend. Ikaw pa kaya? I'm sorry, baby. Sorry talaga. Pagkahatid ko sa'yo, kakausapin ko si mama para... Casper,
Malumanay niyang putol. Hayaan mo na, okay lang. Hindi naman big deal sa akin. Napabuntong hininga na lang ang kanyang boyfriend. Maya-maya'y umusad na ang motor. Pero nanatili ang katahimikan sa pagitan nila. Habang nakayakap siya sa likod ni Casper, napatingin siya sa mga ilaw sa kalsada. Nasaktan ka, sabi ni Casper. Hindi naman sa nasaktan, dahan-dahan niyang sabi. Na-insecure lang siguro. Tama naman siya. Makikinis at mapuputi ang mga naging ex mo. Kasi parang kulang na lang sabihin niya na maitim ako. Hey, agad na sabi ni Casper nang matraffic sila. Hinawakan nito ang kamay niyang nasa tiyan nito. Wala akong pakialam sa ganun. Wala akong pakialam kung maputi o maitim. Basta mahal ko. Akala ni mama mapuputi ang type ko kasi puro mapuputi ang mga naging girlfriend ko before. Pero para malaman mo, wala akong specific type sa babae. Basta nagustuhan ko. At ikaw, mahal na mahal kita. Makinis ka. Maganda ka. Gandang-ganda ako sa'yo. Hindi ko na magawang lumingon sa ibang babae. Kung alam mo lang talaga kung paano kita tingnan, baka ma-inlove ka rin sa sarili mo. Mahina siyang tumawa. Tama ka na sa pangbobola mo, baka mabangga pa tayo. Tumawa naman ang binata. Napatingin siya sa likod nito. Gusto niyang maniwala. Gusto niyang maramdaman na sapat na yon. Pero sa loob niya, paano kung hindi pala siya sapat? Casper, mahina niyang sabi. Paano kung hindi ako magustuhan ng mama mo? Hindi importante yon. Parang hindi ako pasado? Dagdag niya. Lara, sabi ni Casper at huminto saglit ang motor sa gilid. Ako ang pipili sa'yo. Ako naman ang nagmamahal. Ang sasama sa'yo. Hindi sila at lalong hindi si mama. Gusto niyang maniwala pero may maliit na bahagi sa kanya ang nagdududa. Kasi alam niyang sa isang relasyon, hindi lang silang dalawa ang maghahawak ng mundo. Minsan, may mga matang nakatingin. May mga pusong kailangang tanggapin din siya. Kinabukasan, maaga pa lang ay nasa faculty room na si Lara. Tahimik siyang nakaupo sa isang sulok. Hawak ang tumbler niya na may iced coffee na halos hindi niya naman iniinom. Uy! Biglang sabi ng isang boses mula sa likod niya. Parang ang lalim ng iniisip mo ah. Napalingon siya at bahagyang napangiti nang makita ang kaibigan niyang si Mira. Kapwa niya guro at halos araw-araw niyang kausap sa eskwelahan. Wala, tipid niyang sagot. Wala, tinaasan siya nito ng kilay. Hindi ka ganyan kapag walang iniisip. Spill, napabuntong hininga si Lara. Ilang segundo siyang natahimik bago nagsalita. Namit ko na kahapon ang pamilya ni Casper. Napanganga si Mira. Talaga? Oh, kumusta? Kinabahan ka? Kinabahan? Napatawa siya ng mahina. Parang gusto ko ngang umatras sa gate pa lang. Drama mo? Natatawang sabi ng kaibigan. So, mabait ba? Mabait naman. Yung tatay at mga kapatid niya. Pero, mabilis na hirit ni Mira. Napakagat siya sa labi. Yung mama niya, ewan ko. Anong ewan ko? Anong ginawa? Hindi naman siya direktang masama, paliwanag ni Lara. Pero ramdam ko talaga, parang sinusukat ako tapos parang ayaw niya sa morena. Napakunot ang noo ni Mira. Ha? Sinabi niya kasi, akala niya raw maputi ako. Kasi daw, puro mistiza ang mga naging ex ni Casper. Grabe. Ano naman kung puro mistiza ang mga naging ex-girlfriend ni Casper? Anong problema niya sa mga morena? Napailing si Mira. Ang judgmental naman ng nanay ni Casper. Akala ko mabait, kasi mabait naman ang boyfriend mo. Hindi naman siguro judgmental. Mabilis na depensa ni Lara. Kahit siya mismo ay hindi sigurado sa sinasabi niya. Baka ganun lang talagang preference niya. Ano ngayon kung preference niya? Sagot ni Mira. Hindi naman siyang jowa ni Casper. Ikaw. Saka ang pangit na pinadama niya ang ganun sa'yo, no? Girlfriend ka ng anak niya at kita niya naman siguro na nagmamahalan kayo. Napangiti si Lara.
pero hindi umabot sa mga mata niya. Hayaan mo na, hindi naman big deal. Pero kahit sinasabi niya yon, alam niyang hindi totoo. Sa loob-loob niya, ramdam pa rin niya ang bigat ng mga salitang yon. Parang maliit na tinik na hindi niya maalis. Alam mo, Lara, seryosong sabi ni Mira. Oo, tama. Hayaan mo sila. Kung hindi ka tanggap, problema na nila yon. Ang ganda-ganda mo kaya. Matalino, mabait, masipag. Ano pa bang kulang na hahanapin nila sa'yo? Tumango na lang siya. Alam ko, oo, maganda tayo, bes. Pero ang totoo, parang nababasag ang confidence niyang pinaghirapan niyang buuin sa loob ng ilang taon. Dahil lang sa comment ng isang taong malapit sa buhay ng lalaki na kanyang minamahal. Sa mga sumunod na araw, naging mas madalas ang pagbisita nila ni Casper sa bahay nito. Naging sunod-sunod kasi ang mga pagtitipon. Gusto ng boyfriend niya na palagi siyang kasama. At sa bawat pagpunta nila roon, mas lalo niyang nakilala si Susan. Marami itong kwento kapag tinutulungan niya sa mga gawain. Mga kwentong minsan hindi siya makarelate. Alam mo, Lara, sabi minsan ni Susan habang nakaupo sila sa sala. Noong kabataan ko, halos araw-araw akong nasa set. Tahimik lang si Lara habang nakikinig. Abala siya sa pagbabalot ng lumpiang Shanghai. Nakasama ko pa nga si Gloria Resendes. Binanggit nito ang pangalan ng isang sikat na artista. Sabay tawa. Nako, sikat na sikat yun noon. Talaga po? Magalang na tugon ni Lara. Oo, tumango si Susan. Sayang nga kung hindi lang ako nabuntis ng maaga, baka hanggang ngayon artista pa rin ako. Saglit na natahimik si Lara. Napatingin siya sa mga lumang larawan sa aparador. Nandoon ang mas batang bersyon ni Susan na maganda, maputi, makinis at halos perpekto. Parang ibang mundo talaga ang ginagalawan nito noong dalaga pa. Dati, patuloy pa ni Susan, kapag maputi ka, mas madali kang napapansin. Lalo na sa showbiz, iba ang dating ng mistiza. Artistahin talaga. Napalunok si Lara. Hindi niya alam kung bakit. Pero pakiramdam niya, hindi lang yon simpleng kwento. Parang may tinatamaan sa kanya ang ina ng kanyang boyfriend. Tulad ng mga naging girlfriend ni Casper. Dagdag pa ni Susan. Puro mapuputi, mga mukhang artista. Bahagyang napangiti si Lara. Ganun po ba? Bagay kasi sa kanya. Diretso nitong sabi. Pareho silang maputi. Hindi na muling nakaimik si Lara. Sa loob niya, may kirot na biglang nanakit sa kanya. Gusto niyang itanong kay Susan kung ano ang tingin nito sa kanila ni Casper. Kung para ba dito, bagay sila ng anak nito. Pero hindi niya sinabi. Wala siyang kapal ng mukha para itanong yon. Gusto niya kung pupurihin man sila ni Susan, kusa nitong masasabi na bagay silang dalawa bilang magkarelasyon ni Casper. Hindi naman sa sinasabi ko na hindi ka maganda. Dagdag ni Susan na para bang nararamdaman ang katahimikan niya. Maganda ka naman. Hindi siya sumagot. Sa tono nito, para bang napilitan pa na sabihan siya ng maganda. Alam niyang mas maganda ito, pero mas mabuting huwag na lang siyang i-compliment kung ganun din lang ang kanyang mahihimigang tono. Pero syempre, patuloy nito. Iba pa rin ang kutis na maputi. Mas nakakahatak talaga at mas maganda kapag maputi. Napatingin si Lara sa sarili niyang mga kamay. Kayumanggi siya. Filipina na Filipina. Hindi maputi tulad ng mga artista. Hindi tulad ng kay Susan. Hindi tulad ng kay Casper. Hindi tulad ng mga babaeng binabanggit nito at ikinukumpara sa kanya. Lara, tawag ni Casper nang silang dalawa na lang ang magkasama. Okay ka lang? Napatingin siya rito. Oo naman. Sigurado ka? Lumapit ito at hinawakan ang mukha niya. Parang tahimik mo nitong mga nakaraang araw. Ngumiti siya rito. Pagod lang siguro sa school. Hindi siya pinaniwalaan ng tingin nito.
pero hindi na rin naman nagpumilit. "Halika nga dito, miss na kita." Napatawa siya ng mahina. "Araw-araw naman tayong magkasama." "Hindi sapat kahit araw-araw pa tayong magkasama. Mamaya uuwi rin ako." Bulong nito. Yumakap na lang din siya rito. Sa yakap na yon, sandali niyang nakalimutan ng lahat. Ganun lang naman kasimple dapat ang lahat sa kanila. Basta nasa tabi niya si Casper, magiging okay lang ang lahat. Isang hapon, naiwan silang dalawa ni Susan sa sala. Wala ang ibang miyembro ng pamilya. Nasa labas si Casper at may binili kasama ang mga pamangkin nito. "Lara!" tawag ni Susan. "Po? Bakit po?" Napangiti si Susan. "Matagal na kayo ng anak ko. 1 taon na kayo. Mukhang seryoso ka sa kanya." "Nakikita ko naman yon. Pero alam mo, bilang ina, natural lang na gusto ko ng best para sa anak ko." Napahigpit ang hawak ni Lara sa kanyang mga kamay. Hindi niya alam kung saan patungo ang usapan na yon. Pero sa tono ng pananalita ng ina ni Casper, batid niya na sa kanyang sarili na hindi siya matutuwa. "Hindi lang sa ugali," patuloy ni Susan na para bang hindi nakaka-offend kung anumang sasabihin nito. "Pati na rin sa itsura." Diretso ang tingin nito sa kanya. Hindi nakangiti pero hindi rin naman galit. Pero sapat na naman ang mga salita nito para maramdaman niya ang bigat na inilalagay sa kanya. "Importante rin yon," dagdag pa nito. Hindi siya makapagsalita. Ano ba ang gusto nitong ipahiwatig? "Alam mo naman siguro kung ano ang ibig kong sabihin," sabi pa ni Susan. At doon niya tuluyang naramdaman. Malinaw na hindi siya gusto ng ina ni Casper. Hindi dahil sa ugali niya. Hindi dahil sa kung sino siya, kundi dahil sa kung ano ang itsura niya. Pasensya na po kung nagsimula siya pero napahinto agad. Ano bang sasabihin ni Lara? Pasensya na kung hindi siya maputi? Napayuko siya. Hindi niya alam kung bakit sobrang problema ang pagiging morena niya. Ang pagkakaroon ng kayumangging balat na nakalimutan na niyang ikahiya. "Wala po akong ibang maibibigay kundi kung sino ako," mahinahon niyang sabi. "At mahal ko po ang anak ninyo. Tanggap naman niya po ako kaya sapat na po sa akin yon." Ilang segundo silang nagkatitigan. Magalang niya pa rin namang sinabi ang mga salitang yon. Ayaw pumatol ni Lara. Pero ayaw niya rin na hindi magsalita pagkatapos sabihin yon ng ina ni Casper. Pagkatapos, napabuntong hininga si Susan. "Ewan ko sa inyo, basta ang mahalagay masaya ang anak ko." Tahimik na lang ulit si Lara. Pag-uwi niya ng araw na yon, tahimik siya sa likod ng motor ni Casper. Mas tahimik kaysa dati. Iniisip pa rin ang mga sinabi ni Susan sa kanya. "Lara," tawag ng binata. "Anong nangyari?" "Wala," sagot niya. "Hindi ako naniniwala." Huminto ito sa gilid ng kalsada at marahan siyang tiningnan. Huminga siya ng malalim. "Casper, kung sakaling hindi ako gusto ng mama mo, hanggang saan mo ko ipaglalaban?" Saglit na natigilan si Casper. "Lara, bakit? May pangit na naman bang sinabi sa'yo si mama?" Umiwas ng tingin si Lara. "Hindi ako nakikipagkompetensya. Hindi ako nakikipagkumpara. Pero tao lang din ako. Napapagod din akong maramdaman na parang kulang ako para dyan sa mama mo." Para siyang ewan na nagsusumbong. Nagtitiis naman si Lara, pero sumasama talaga ang loob niya sa mga sinasabi ni Susan. Kada punta niya ba naman sa mga family gathering ng pamilya ni Casper, palagi na lang may sinasabi ang nanay nito na talagang tinatamaan ang insecurities na hindi naman dapat. "Hindi ka kulang," malambing na sabi ni Casper at hinawakan ng kamay niya. "Pero pakiramdam ko, kulang ako sa paningin niya." Lumambot ang ekspresyon ng binata. Mas pinisil pa nito ang kamay niya. "Hindi mo kailangan maging sapat sa paningin ni mama. Sapat ka sa akin, hayaan mo siya. Hanggang mahal kita, yun lang ang mahalaga.
Kung ano mang sinasabi ni Mama tungkol sa'yo, wag mo nang masyadong dibdibin. Ganun lang talaga yon. Masyadong maraming side comments. Tahimik na lang siyang yumakap dito. Lumipas pa ang 1 taon. Naging matatag ang relasyon nilang dalawa ni Casper. Wala naman silang sobrang malalang pinag-awayan. Pareho nilang hinahandle sa mature na paraan ang kanilang desisyon. Kaya tumagal sila ng ganoon. Kung may issue man, yon ay ang pag-away ni Susan sa kanya. Pero habang tumatagal, nasasanay na lang siya sa bibig nito. Kahit paulit-ulit, hindi niya na gaanong iniisip, hindi na katulad ng dati. Hanggang dumating ang isang araw na hindi inaasahan ni Lara. Akala niya simpleng dinner lang yon. Isang pahinga matapos ang nakakapagod na linggo sa eskwelahan. Nakasuot lang siya ng simpleng damit. Bahagyang inayos ang buhok at naglagay ng kaunting makeup. Hindi niya akalain na dadalhin siya ni Casper sa isang lugar na tila hindi siya nababagay. Pagpasok pa lang nila sa restaurant, napahinto si Lara. "Casper," mahina niyang tawag. Nakangiting sagot nito habang hinihila siya papasok. "Sigurado ka bang dito tayo kakain?" Bakit naman?" Natatawa nitong tanong. "Ayaw mo ba?" "Hindi naman sa ayaw." Napakagat siya sa labi. "Parang ang mahal dito." Tumawa si Casper. "Minsan lang naman. Saka wag mo munang isipin yon." Umupo sila sa isang mesa sa gilid. Tahimik si Lara habang pinagmamasdan ang paligid. May mga couples na nag-uusap ng mahina. May pamilyang nagse-celebrate. At may mga taong tila sanay na sanay sa ganoong klaseng lugar. Hindi niya maiwasang makaramdam ng kaunting hiya. Maayos naman ang dress na suot niya. Pero dapat ba na mas inayos niya pa ang sarili? Hey, sabi ni Casper. Napansin ang pagiging tahimik niya. "Anong iniisip mo?" Bahagya siyang natawa. "Wala, iniisip ko lang ang ganda ng place. Hindi naman tayo madalas mag-date sa mga ganito. Wala rin naman na special occasion, kaya hindi ko maintindihan kung bakit mo ako dinala sa ganito kamahal na restaurant. Ang ganda rito." "Mas maganda ka." Biro nito. Napailing siya at muling tumawa. "Tigilan mo nga ako?" Pero napangiti rin si Lara. Maya-maya'y dumating ang pagkain. Pilit niyang ine-enjoy ang bawat subo, kahit medyo naiilang siya habang patuloy sa pagmuya. Paminsan-minsan, napapatingin siya kay Casper. Pagkatapos nilang kumain, nagpuna siya ng labi at uminom ng tubig. "Busog ka na?" tanong ni Casper. "Oo," sagot niya. "Ang laki na nga ng tiyan ko. Sana pala hindi ako nagsuot ng fitted na dress." Mahinang tumawa ang binata. Akala niya'y tapos na. Hanggang sa may lumapit na waiter. "Ma'am," magalang nitong sabi. Sabay lapag ng isang plato sa harap niya. Napakunot ang noo ni Lara. May order pa ba kami?" "On the house po," sagot ng waiter habang nakangiti. Pagtingin niya sa plato, nanlaki ang mata niya. Isang dessert at sa ibabaw nun, nakasulat sa chocolate syrup na, "Will you marry me?" Napatingin agad siya rito. "Casper, ano to? Inaayaw mo na akong magpakasal?" Tumayo ito at lumuhod sa kanyang tabi. May hawak si Casper na maliit na kahon. At sa loob nun, isang singsing na ipinagkaloob sa kanya. "Lara," napalunok si Casper. "Hindi ako perpektong lalaki. Hindi naman din ako sobrang mayamang lalaki. Pero sigurado ako na handa na akong ibigay lahat ng kaya kong ibigay sa'yo." Unti-unting pumatak ang luha ni Lara. "Casper naman, nang bibigla ka." Tumawa si Casper at mataman siyang tiningnan. "Mahal kita at gusto kitang makasama habang buhay. Will you marry me, Lara?" Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumayo siya at hinila ito. Oo, Casper." Mas lalo siyang naluha nang nanginginig nitong isinuot ang singsing sa kanyang daliri. Pareho silang natawa nang makitang pareho silang masayang lumuluha. Hinila siya ni Casper at mahigpit na niyakap. "Thank you," bulong nito sa tenga niya. Salamat kasi pinili mo ko." "Salamat din," mahina niyang sagot.
Kasi pinili mo ko. Hindi muna umuwi si Casper nang ihatid siya nito. Umupo sila sa maliit na sala ng inuupahan niyang bahay. Parang pareho pa kasi silang hindi makapaniwala. Si Lara na sa wakas ay nag-alok ito ng kasal at si Casper na hindi makapaniwalang tinanggap niya ang alok nito. Nasa harap niya ang singsing. Paulit-ulit niya itong tinitingnan. Ang ganda talaga, bulong niya. Hindi kasing ganda mo, sagot ni Casper. Napatawa siya ng mahina. Ang corny mo talaga kahit kailan. Totoo naman kasi, walang diamante ang higit na mas gaganda kaysa sayo. Napailing siya pero hindi na nakipagtalo. Natatawa na lang siya. Kahit isang beses, hindi nabigo si Casper na iparamdam sa kanya na maganda talaga siya. Na tipong sinasamba na nito. Wala naman siyang espesyal na ginawa para mabaliw ng ganoon ito sa kanya. Pero nagpapasalamat siya na mahal siya ni Casper. Casper, sabi niya matapos ang ilang sandali. Hindi natin kailangan magpakasal ng bongga? Napatingin ito sa kanya. Okay na sa akin ng simple, dagdag pa ni Lara. Kahit sa City Hall na lang, tapos kaunting salo-salo pagkatapos, hindi ko kailangan ng engrandeng kasal. Sandaling natahimik si Casper habang nakatingin sa kanya. Parang tinitimbang nito ang kanyang mga sinabi. Sigurado ka? Tanong nito. Kasi ang totoo, hindi naman ako nag-alok ng kasal sa'yo na walang ipon. Pinaghandaan ko talaga to, para kung gusto mo ng medyo bonggang kasal ay kaya ko. Umiling si Lara. Mas gusto ko nga na simple lang, praktikal, isave na lang natin para sa future natin, sa magiging pamilya natin, saka mapapagod tayo kapag masyadong malaki ang kasal. Napangiti na lang ang mapapangasawa niya. Isang ngiti na puno ng paghanga. Niyakap siya nito ng mahigpit at sinubsob ang mukha sa kanyang leeg. Ang simple mo talaga, sabi ni Casper sa kanya. Masama ba yon? Tanong niya rito. Hindi, agad nitong sagot. Actually, yun ang gusto ko sa'yo. Siya nga pala, kapag nagpakasal tayo, gusto kong tumira tayo sa bahay na katabi ng bahay namin. Bahagyang natigilan si Lara. Ha? Inayos ni Casper ang kanyang buhok. May maliit na bahay doon. Ibinigay ng parents ko sa akin. Galing yun sa lolo ko since bunso nga ako at unang apong lalaki. Para hindi na tayo mangupahan at mas makakatipid tayo. Ipapa-renovate ko na lang para mas malaki, saka masunod ang ayos ng bahay na gusto mo. Sandali siyang hindi nakapagsalita. Unti-unting pumasok sa isip niya ang ibig sabihin nun. Katabi ng bahay ng mga ito ang bahay na yon. Ibig sabihin, araw-araw niyang makakasalamuha si Susan. Okay ka lang? Tanong ni Casper. Ngumiti siya ng pilit. Oo naman, mas maganda ron, practical din yon. Pero sa loob niya, hindi niya maiwasang kabahan. Handa ba siya roon? Naalala niya ang mga tingin ni Susan, ang mga salitang maigdiin at ang pakiramdam na parang hindi siya sapat para rito. Lara, tawag ni Casper. Hinawakan nito ang kanyang kamay. Wala ka bang problema doon? Pinili niyang magsinungaling para hindi na mag-alala pa ang kanyang mapapangasawa. Wala, ayos lang sa akin. Pinisil nito ang kamay niya at marahang hinalikan. Thank you. Ngumiti na lang si Lara. Pinipilit na lamang niya ang kanyang sarili na paniwalaan na baka kapag naging asawa na siya ni Casper ay magiging okay na sila. Baka tanggapin na siya ng mama nito. Baka maging pamilya na rin ang tingin ni Susan sa kanya. Maagang pumasok si Lara sa eskwelahan kinabukasan, pero hindi siya mapakali. Ilang beses niyang tinitingnan ang kamay niya. Gandang-ganda pa rin siya sa singsing. Parang kahit anong anggulo, kumikislap yon. Hindi lang dahil sa ilaw, kundi dahil sa pakiramdam na dala nun. Engaged na ako, napapangiti siya sa tuwing naiisip yon. Oy! Biglang sabi ni Mira. Napalingon siya at agad na napangiti. Mira! Anong meron sa'yo? Bakit parang ang saya-saya mo? May nangyari, no? Hindi na napigilan ni Lara.
Iniangat niya ang kamay at ipinakita ang singsing. Ilang segundo na nanlaki ang mga mata ni Mira. Wow! Halos mapasigaw ito. Engage ka na? Napatawa si Lara. Nahihiya pero halatang tuwang-tuwa. Oo, grabe ka. Hinawakan ni Mira ang kamay niya at tinitigan ng singsing. Ang ganda! Ang ganda, Lara! Simple lang yan, sabi niya. Simple? Aba, ang arte mo Biro ni Mira. Engagement ring na yan Ibig sabihin, ikakasal ka na. Tumango si Lara at sa sandaling yon, mas lalo niyang naramdaman na totoo talagang ikakasal na sila ni Casper. Congrats! Sabi ni Mira at mas mahinahon na ngayon. Masaya ako para sa'yo. Alam kong matagal mong hinintayan. Kailan bang kasal? Bahagya siyang naiyak. Thank you. Wala pa kaming exact date. Pero napag-usapan namin na simple lang, City Hall lang tapos kaunting salo-salo, hindi na grande. Ayoko kasing gumastos doon, i-reserve na lang namin sa magiging future naming pamilya. Kilala mo naman ako, mas gusto kong tipid at praktikal. Mas okay na yung may ipon kami para sa future. Tumawa si Mira sa kanya. Grabe ka talaga, ang dali mong makontento. Hindi naman sa ganon, sagot ni Lara. Masaya na ako basta kasama ko siya. Saka mahalaga lang sa akin ay maikasal kay Casper na ibibigay niya sa akin lahat ng pangako niya. Okay na ako ron. Nag-usap pa sila ng kung ano-anong bagay. Habang nagsusulat ng visual aids, daldal lang ng daldal si Lara. After kasal, saan kay titira? Tanong pa ni Mira. Saglit na natigilan si Lara. Doon sa bahay na katabi ng mga magulang niya? Napaismid si Mira. Talaga? Oo. Pilit niyang pinanatiling normal ang tono. May bahay kasi doon na binigay sa kanyang parents niya galing pa sa lolo niya. Alam mo naman kung anong ibig sabihin yan, 'di ba? Diretsong sabi ni Mira. Malapit ka sa biyenan mong babae. Araw-araw mo siyang makikita. Araw-araw ka rin niyang makikita. Hindi ba't maraming sinasabi yon tungkol sa'yo? Huminga siya ng malalim. Alam ko naman, pero hindi naman siya ganun kasama. Napairap ang kanyang kaibigan. Hindi siya diretsong masama, pero hindi rin siya mabait sa'yo. Clara, sabihan mo yung si Casper na mas maganda kung malayo kayo sa bahay ng parents niya. Mas maganda yon para ma-feel ninyo yung pagbubukod. Ayoko lang na masaktan ka. Baka mamaya, ma-burnout ka kapag naging mother-in-law mo na yung nanay ni Casper. Baka mangialam yan sa inyo, sa buhay ninyo, o kaya sa magiging anak ninyo. Sa lahat, palaging may say. Bahagyang nanahimik si Lara. May punto naman ang kaibigan niya. Pero mahal niya si Casper at ayaw niyang maramdaman ito na parang may problema. Wala namang ginagawang masama ang ina ni Casper, bukod sa punahin ang kulay ng balat niya. Hayaan na lang siguro, sabi niya matapos ang ilang sandali. Baka magbago pa siya. Siyempre kapag naging asawa ko ng anak niya, wala naman siyang magagawa na. Umaasa ako na kapag naging asawa ko na si Casper, baka tanggapin niya na ako. Muling napailing si Mira. Basta, siguraduhin mo lang na hindi mo nakakalimutan ang sarili mo. Ngumiti si Lara. Hindi naman mangyayari yon. Hindi mo kailangan mag-alala sa akin. Ilang araw ang lumipas. Nagpasya silang pumunta sa bahay ni na Casper para ipaalam ang balita. Habang papalapit sila sa gate, hindi maiwasan ni Lara na kabahan. Mas kabado pa siya kaysa noong unang beses siyang pumunta roon. Okay ka lang? Tanong ni Casper. Oo, sagot niya kahit parang mahihimatay na siya sa sobrang kaba. Hinawakan nito ang kamay niya. Ready? Tumango si Lara. Pagpasok nila, agad silang sinalubong ng pamilya. Ano yan? Tanong ng isa sa mga kapatid ni Casper nang napansin ang ngiti nila. Hi, Ate Lara. Kuya, hindi ka nagsabi na papapuntahin mo dito si Ate Lara. Munggo lang tuloy ang naluto ni Mama. Bahagyang natawa si Casper. Okay lang, may sasabihin lang naman kami. Kaya ako rin dinala dito si Lara. Magkasama po kami para ipaalam sa inyo na
na magpapakasal na po kami. Sandaling katahimikan ang namayani sa loob ng bahay. Napatingin siya kay Susan, nagulat na gulat. Umiwas tuloy ng tingin si Lara. Medyo nailang sa reaksyon nito. Talaga? Masayang sigaw ng kapatid ni Casper. Congrats! Congrats! Sabi ng ama ni Casper habang nakangiti. Napangiti na lang si Lara. Unti-unting nawala ang kaba niya. Parang tinanggap siya. Parang masaya ang mga ito para sa kanila. Kahit na nararamdaman niyang hindi si Susan. Congrats, iha! Bati ng ama ni Casper. Salamat po, sagot niya. Napatingin siya kay Susan. Ngumiti na lang din ito, pero hindi niya mawari kung yon ay totoo. Congratulations! Bati din ni Susan. Tumango si Lara. Salamat po. Sa sandaling yon, pinilit niyang paniwalaan na okay na siguro, na wala nang magiging problema. Maya-maya'y nagkaroon ng kaunting kasiyahan. Kwento, tawanan, at pag-uusap tungkol sa mga plano. Masaya ang paligid nila. Pero nang magpaalam si Casper na may bibilhin lang sa labas, naiwan si Lara sa sala. Tumayo siya para kumuha ng tubig. Habang papalapit siya sa kusina, narinig niya ang boses ni Susan at ang kapatid na babae ni Casper. Ma, masaya si kuya, sagot ng kapatid nito. Napatili si Susan. Masaya nga siya. Pero tingnan mo naman ang babae. Natigilan si Lara. Mukhang siya ang pinag-uusapan ng mga ito. Bahagya siyang sumilip sa mag-ina. Ma, may babala sa boses ng kapatid ni Casper. Hindi naman siya pangit. Maganda kaya si Ate Lara. Magaling magdala ng sarili. Ano? Totoo naman. Patuloy pa ni Susan. Maitim. Pangupa. Saka anong maganda? Hindi nga artistahin. Paano na lang ang magiging apo ko? Baka mamana ang kulay at ilong. Unang apo pa man din. Siyempre gusto ko rin ng magandang apo. Yung maputi, matangos ang ilong, yung mukhang artista. Marami namang iba dyan na mas maganda pa. Bakit siya pa ang piniling pakasalan ng kuya mo? Parang nanlalamig ang buong katawan ni Lara. Hindi siya makagalaw at makaalis. Matagal na naman niyang alam yon, pero masakit pa rin talagang marinig mula sa kanyang magiging mother-in-law. Napailing ang kapatid ni Casper. Ma, sobra ka na. Hindi naman basihan yan. Saka ano ba naman kung hindi artistahin? Silang magulang, hayaan niyo po sila kung paano sila magiging sa mga anak nila. Ma, siya ang mahal ni kuya. At yon ang hindi ko maintindihan, sagot naman ni Susan. Hindi na kinaya ni Lara. Dahan-dahan siyang umatras. Tahimik lang siyang bumalik. Parang wala siyang narinig. Parang wala siyang alam. Bumalik lang siya sa sala at marahang umupo. Pagbalik ni Casper, ngumiti na lang si Lara. Miss me, biro nito. Miss na agad kita. Ang OA mo naman, may binili lang naman kayo. Tinitigan siya nito sabay tabi sa kanya. Okay ka lang? Oo naman, sagot niya agad. Hindi siya pwedeng bumigay at magpahalata. Masaya ang lahat, kaya ayaw niyang sirain yon. Pag-uwi ni Lara, sakalang niya dinama ang kanyang mga narinig. Niyakap niya ang sarili. Bakit kasi ganun si tita? Ano bang mali sa pagiging morena ko? Pero kahit ganun, may isang bagay siyang pinanghawakan. Naalala niya ang pagtatanggol ng kapatid ni Casper. Naalala niya ang pagmamahal ni Casper. Dahan-dahan niyang hinawakan ng singsing. Magiging okay din kami ni tita. Hindi sigurado kung kailan. Pero pinangako niya sa sarili na magugustuhan din siya nito. Gagawa siya ng paraan kahit gaano kahirap o gaano pa katagal. Lumipas ang mga buwan at bago pa man tuluyang mapansin ni Lara, dumating na ang araw na pinangarap niya. Ang araw ng kasal nila ni Casper. Nakasuot si Lara ng puting dress. Hindi mamahalin pero malinis at maayos ang tahi. Maingat niyang inayos ang buhok niya. At sa tulong ni Mira, bahagyang na-enhance ang mukha niya ng kaunting makeup. Ang ganda mo, bulong ni Mira habang inaayos ang maliit niyang belo.
Napangiti si Lara. Simple lang to. Hindi. Umiling si Mira. Ibang ganda to. Ganito yata talagang ikakasal. Simple man o bongga. Ang ganda ng bride. Hindi na siya sumagot. Sa loob niya, may kaba at saya na nagsasabay. Kaunti na lang at mangyayari na ang hinihintay nilang kasal ng kanyang minamahal. Sa kabilang dulo ng maliit na silid, nandoon si Casper. Nakasuot ng polo at slacks. Nakangiti ito habang nakatingin sa kanya na parang siya lang ang nakikita nito sa buong mundo. At kapag tinitingnan siya nito ng ganoon, naaalala niya yon na parang nababawasan ng lahat ng insecurities niya. "Pwede na po kayong lumapit," sabi ng judge. Dahan-dahan siyang naglakad. Bawat hakbang parang may kasamang tanong. Iniisip niya kung handa na ba talaga siya. Kung yun na ba talaga ang buhay na pinipili niya. Pero nang mahawakan niya ang kamay ni Casper, nawala ang lahat ng alinlangan. Parang naging sigurado ulit si Lara sa lahat. "Ready?" bulong nito. Tumango si Lara at matamis na ngumiti. "Oo, ready." At sa simpleng seremonyang yon, sa harap ng iilang tao, naging mag-asawa sila. Pagkatapos ng kasal, may maliit na salo-salong naganap. Nalasing pa ang asawa niyang si Casper, kaya inalagaan niya bago pa matulog. Ilang araw ang lumipas. Lumipat na nga sila sa maliit na bahay na katabi ng bahay ng pamilya ni Casper. Hindi pa yun tapos, may mga pader na kailangan pang pinturahan. May kisame na inaayos. May sahig na hindi pa ganap na maayos. Pero para kay Lara, parang bahay na rin yon na pwede nang tirahan. "Dito yung magiging sala," sabi ni Casper habang nakatayo sila sa loob. "Dito naman yung kusina. Ang dami pang gagawin pero kaya yan." Napangiti siya rito. "Kaya yan. Masaya ako kasi hindi na ako mag-isa. Salamat at dumating ka sa buhay ko." Hinila siya nito sa isang yakap. "Hindi ka na mag-isa. Honey, simula ngayon, nandito na ako. Palagi na akong nasa tabi mo." Tuwing walang pasok, pareho silang tumutulong sa pag-aayos ng bahay. Nagpipintura, naglilinis, at nag-aayos ng mga gamit. Minsan napapagod sila pero pareho na lang nilang minamasahe ang mga katawan. Nakakapagpahinga naman din sila ng maayos sa kanilang kwarto. "Ang pangit ng pintura mo," biro ni Casper. "Mas pangit ka?" Balik niya rito. "Wow, asawa kita. Anong pangit?" Ano ngayon? Natatawa niyang sagot. "Tatawagin kitang pangit dahil nilait mong gawa ko." Agad siyang napatayo nang kilitiin siya ni Casper. Sa mga simpleng sandaling yon, unti-unting nabubuo ang buhay nila. Masayang masaya si Lara. Sa wakas, pagkatapos ng ilang taong pag-iisa, muli siyang nagkaroon ng kasama at matatawag na pamilya. Pero kahit ganon, may mga bagay pa rin na bumabagabag kay Lara. Isang gabi, habang nasa harap siya ng salamin, matagal siyang nakatitig sa sarili niya. Hinawakan niya ang pisngi. Ang kanyang balat na kayumanggi, hindi maputi at hindi rin mistiza. Kung maputi lang sana ako, hindi niya alam kung kailan bumalik ang ganoong pag-iisip. Nung bata si Lara, pangarap niya talaga yon. Maging maputi para hindi siya asarin, para hindi siya ikumpara, para maging maganda sa mata ng iba. Pero nang tumanda naman si Lara, natutunan niyang tanggapin ang sarili niya. Natuto siyang mahalin ang kung anong mayroon siya. Lalo na nang dumating si Casper na paulit-ulit na nagsabing maganda siya. Pero ngayon, parang bumabalik ang lahat dahil lang sa mga naririnig niya mula kay Susan. Napabuntong hininga siya. Kaya kahit na hindi naman siya mahilig sa mga ganon, bumili siya ng whitening products. Hindi niya sinabi kay Casper. Tahimik lang niyang ginagamit ang mga yon araw-araw at gabi-gabi. Habang nakaharap sa salamin, pinapahid niya ang lotion, pinapahid ang cream, at lumipas ang mga linggo hanggang sa napansin ni Casper ang pagbabago ng bahagya sa kanyang balat. "Lara," sabi nito isang hapon habang magkasama silang nag-aayos ng gamit. "Parang pumuti ka." Napatingin siya rito. "Talaga?
Oo. Tumango ang kanyang asawa at hinaplos ang mukha niya, sabay tingin sa braso. May ginagawa ka ba? Saglit siyang natahimik. Iniisip niya kung nakakahiya bang aminin na gumagamit siya ng mga whitening products. Pero asawa niya naman ito at kasama sa bahay, kaya wala siyang maitatago kay Casper. Oo, pag-amin ni Lara. Gumagamit ako ng whitening products. Tinitigan siya ni Casper. Hindi naman ito galit. Hindi rin naman nagugulat. Parang nagtataka lang na gumagamit siya ng mga ganoon. Bakit? Tanong nito at hinalikan ang kanyang balikat. Hindi agad nakasagot si Lara. Wala lang. Gusto ko lang. Gusto mo? Ulit nito. Hindi ba sabi mo, gusto mo lang ng mga product na pampalambot ng balat mo? Kasi ayaw mo ng pampaputi kasi hindi pumapantay ang balat mo. Tumango siya. Nasabi niya nga yun noon. Pero nagbabago rin naman ang isip ng bawat tao at isa na siya roon. Muling hinawakan ng kanyang asawa ang mukha niya. Hindi mo kailangan magbago. Hindi naman ako nagbabago. Depensa niya. Lara, mahina nitong sabi. Kahit anong kulay mo, mahal pa rin kita. Napatawa siya ng mahina. Alam ko, hindi naman para sa'yo to. Para kanino? Tanong nito. Hindi siya sumagot dahil kahit siya, hindi na rin talaga sigurado kung para kanino. Isang hapon, habang nagpapahinga sila matapos maglinis, may kumatok sa pinto. Ako na, sabi ni Lara. Pagbukas niya, nandoon si Susan. May dala itong lalagyan ng pagkain. Magandang hapon sa inyo. Magandang hapon po. Magalang niyang sagot. Eto, nagluto ako. Baka hindi pa kayo nakakakain. Sabi nito habang iniaabot ang dala. Agad naman yung tinanggap ni Lara. Salamat po. Papasok sana ito pero napahinto nang mapatingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Parang pumuti ka. Natigilan si Lara. Medyo po siguro. Tahimik ang ina ni Casper sandali. Pagkatapos ay ngumiti ito. Isang ngiting hindi niya madalas makita. Mas bagay sa'yo, sabi nito. Dapat ganyan lagi. Kahit papaano'y nagiging maganda ka. At sa simpleng pangungusap na yon, parang may kumawala sa dibdib ni Lara. Talaga po? Hindi niya napigilan ang sarili. Oo. Tumango si Susan. Mas lumilitaw ang features mo. Napangiti si Lara. Hindi niya inaasahan yon. Sa unang pagkakataon, na-compliment siya ng kanyang mother-in-law. Salamat po, halos pabulong niyang sabi. Sa loob niya, ganun palang pakiramdam ng matanggap kahit kaunti at kahit sandali lang. Pumasok si Susan at ibinigay ang pagkain kay Casper. Nag-usap ang mga ito. Habang si Lara naman, pinagmamasdan ang mga ito habang nakangiti. Hinawakan niya ang pisngi. Paulit-ulit sa isip ni Lara ang sinabi ng nanay ng kanyang asawa. Masaya siya kahit papaano na may papuri siyang natanggap mula kay Susan. Ilang linggo matapos ang araw na yon, may kakaibang pakiramdam si Lara na hindi niya maipaliwanag. Palagi na siyang nakakaramdam ng pagod. Madalas din na pagkahilo at minsan kahit amoy ng ulam ay parang hindi niya nakaya. Lara, tawag ni Casper isang umaga habang nag-aalmusal sila. Hindi ka ba kakain? Napangiwi siya habang nakatitig sa pritong itlog sa plato. Parang ayoko. Pasensya na. Ikaw ang nagluto. Masama lang talagang pakiramdam ko. Napakunot ang noo ng asawa niya. May sakit ka ba? Hindi ko rin alam, sabi ni Lara at hinawakan ng kanyang tiyan. Parang nasusuka yata ako. Tinitigan siya ni Casper. Lumapit ito at hinawakan ng leeg niya pati na rin ang noo. Maya-maya'y napatingin ito sa kanyang tiyan. Lara, dahan-dahan itong sabi. Kailan ka huling dinatnan? Napadilat siya sa sinabi ni Casper. Napatingin siya rito at pagkatapos ay napaisip. Nagbilang siya at saka palang nanlaki ang mga mata niya. Hindi pa ako nagkakaroon?
Bulong ni Lara. Pareho silang nagkatinginan, umusbong ang kaba, excitement at takot. Buntis ka kaya? Halos pabulong na tanong ni Casper. Tumawa lang siya. Handa na ba tayo? Lagi naman tayong handa. Bibili tayo ng tests. Nakangiting sambit ni Casper at agad na tumayo. Hinintay niyang makabalik ang asawa. Pagkaraan ng ilang minuto, bumalik na nga si Casper at binigay sa kanya ang mga binili. Halos nanginginig ang kamay ni Lara habang hawak ang pregnancy tests. Pumasok na siya sa loob ng banyo. Tahimik lang doon at tanging timok ng puso niya ang naririnig. Hindi niya alam kung alin ang mas kinatatakutan niya. Ilang minuto ang lumipas at nang makita niya ang resulta, hindi niya napigilan ng luha. Casper! Tawag ni Lara habang garalgal ang boses. Agad itong lumapit. Ano, kumusta? Inabot niya ang tests. Nanlaki ang mata ni Casper. Lara! Ngumiti siya habang umiiyak. Oo, buntis ako. Magkakaroon na tayo ng baby. Hindi na siya nakapagsalita pa. Hinila siya ni Casper sa isang mahigpit na yakap. Magiging tatay na ako. At magiging nanay na ako, sagot niya naman. Sa yakap na yon, sabay nilang naramdaman ang isang bagong simula para sa kanila. Dahil sa magandang balita, gusto agad sabihin ni Casper sa pamilya nito. Hindi mapigilan ni Lara ang ngiti niya habang papunta sila sa bahay ni na Casper. Kinakabahan ka? Tanong ng asawa niya habang hawak ang kanyang kamay. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Medyo, pero masaya naman ako. Hinalikan siya nito sa mga labi. Masaya rin ako. Sobrang saya. Sa sobrang saya, pagkatapos ng panganay natin, bubuntisin ulit kita. Agad niya itong nahampas habang tumatawa. Pagpasok nila sa bahay, agad silang sinalubong ng pamilya. Oh, nandito na kayo, sabi ng ama ni Casper. May sasabihin po kami, sabi ng asawa niya. Gusto ko pong malaman ninyo na buntis na si Lara. Magkakaroon na po kami ng anak. Sandaling katahimikan ang namayani sa kanila. Nagkatinginan sila ni Casper at parehong napangiti. Talaga ba, kuya? Masayang sigaw ng kapatid ni Casper. Congrats! Bati ng ama nito at halatang tuwang-tuwa. Magiging lolo na ako. Napangiti si Lara. Ang init ng pagtanggap at ang saya sa paligid. Parang buong-buo siya sa sandaling yon. Lumapit sa kanya ang kapatid na babae ni Casper at mahigpit siyang niyakap. Congratulations, ate! Akong bahala sa anak ninyo. Ako magiging favorite ng tita. Kukunin ko siya sa inyo palagi. Natawa na lang si Lara. Ikaw ang bahala. Salamat! Napatingin siya kay Susan. Ngumiti naman ito. Congratulations! Sasagot na sana siya, pero may dinugtong pa ang kanyang mother-in-law. Hopefully, kamukha ni Casper ang bata. Natigilan si Lara. Napahawak siya sa kanyang tiyan. Para maputi, patuloy nito. At matangos ang ilong, sayang naman kung hindi. Parang may malamig na tubig na ibinuhos sa kanya. Hindi niya inaasahan yon. Na pati magiging anak nila, hindi palalampasin sa insulto. Pero hindi na rin siya nagulat. Ganon naman ito palagi. Tahimik siyang napangiti. Pinilit na lang ang kanyang sarili. Ma! Biglang sabi ni Casper. Napatingin ang lahat dito. Magiging maganda rin ang anak namin kahit kanino pa siya magmana. Diretso nitong sabi. Kung kamukha ni Lara, sigurado akong maganda. Napatingin si Lara sa asawa niya. Parang may kumurot sa puso niya. Mabuti na lang palaging nandun si Casper para pahalagahan siya. At saka, dagdag pa ni Casper, hindi lang sa itsura yon. Mas mahalaga kung anong klaseng tao namin po mapapalaki ang anak namin. Tahimik na lang si Susan. Hindi ito agad sumagot. Napatingin ang ibang miyembro rito. Minsan nga naman kasi, wala na talaga sa hulog ang mga opinyon ni Susan. Di, sana nga, sabi na lang ni Susan, pero hindi na ganon katalim ang tono. Ngumiti si Lara. Hindi niya alam kung ano ang mas nangingibabaw.
Nasisiyahan siya pero nasasaktan din sa opinyon na yon ni Susan. Gayunpaman, mas pinili niyang maramdaman ng saya. Pag-uwi nila, tahimik si Lara habang nakaupo sa gilid ng kama. Hinawakan niya ang kanyang tiyan. Hindi pa halata pero may buhay na roon. Lumapit si Casper sa kanya. "Okay ka lang?" tanong nito. "Oo naman." Umupo ito sa kanyang tabi. "Sorry sa sinabi ni Mama. Hindi na naman siya nakapagpigil." Ngumiti siya ng mahina. "Okay lang. Masaya ako at walang makakasira ng kasiyahan ko ngayon." Pero umiling ang kanyang asawa. "Hindi okay. Ayoko na ganun palagi. Kapag may naririnig ako, sasawayin ko siya. Ayokong masanay siya sa mga salita niya. Kahit sabihin mong okay, alam kong masasaktan ka ron. Ayoko ng ganung ugali kahit nanay ko pa siya. Lara, pangako ipagtatanggol kita. Kayong dalawa ng baby natin." Napangiti siya rito. Masaya siya na palaging nasa side niya si Casper. Kahit isang beses, hindi siya nito tinalikuran sa kahit na anong bagay. Lalo pa noong naging mag-asawa na sila. Habang lumilipas ang mga buwan, unti-unting nagbabago ang katawan ni Lara. Kitang-kita na sa kanya. Malaki na ang tiyan, bilog na bilog, at sa tuwing haharap siya sa salamin, napapangiti siya, pero may halong pagkamangha. Minsan hindi pa rin siya makapaniwala. "Lara," tawag ni Casper isang umaga habang nagbibihi siya. Sagot niya, hawak ang damit na pilit niyang isinusuot. "Hindi na yata kasya yan," natatawa nitong sabi. Napabuntong hininga siya. "Alam ko na nga ang laki ko palang magbuntis." Lumapit si Casper at tinulungan siyang ayusin ang damit. "Ang cute mo." "Hindi cute, mukhang bola." Reklamo niya pa. "Ang cute na bola," sagot agad nito. "Saka ang ganda mo talagang magbuntis. Nakaka-inlove ka ulit." Napatawa siya kahit naiirita. "Hindi ka talaga matino. Tigilan mo ako sa mga pambobola mo na yan." Napailing na lang si Lara. Pero sa loob niya, masaya naman siya. Kahit mabigat na ang katawan niya. Kahit mas mabilis na siyang mapagod. Kahit minsan, hindi na siya makatulog ng maayos. Masaya pa rin siyang dalhin ang anak nila ni Casper. "Ma'am, okay lang po kayo?" Tanong ng isa sa mga estudyante niya habang nakaupo siya sa harap. Oo. Bahagya siyang napangiti. "Medyo pagod lang?" "Ang laki na po ng tiyan ninyo," inosenteng sabi nito. Napatawa siya. "Oo nga Sa tuwing naglalakad siya sa koridor, ramdam niya ang bigat. Mas mabagal na nga ang hakbang niya. Mas maingat at mas madalas napapahinto siya para huminga. "Lara," sabi ni Mira sa kanya. "Magpahinga ka naman." "Okay lang ako," sagot niya. Pero hindi totoo yon. Unti-unti niyang nararamdaman na hindi niya nakaya. Isang araw, habang nasa loob siya ng classroom, bigla siyang napahawak sa mesa. Parang biglang nanghina ang katawan niya. "Ma'am?" Nag-aalalang tanong ng estudyante. Huminga siya ng malalim. Okay lang ako." Kaya pag-uwi, agad siyang tinanong ni Casper. "Anong nangyari?" "Napagod lang," sagot niya. "Hindi na to normal na pagod," sabi ni Casper. "Mag-leave ka na, ilang buwan pa lang pero ang laki na sobra ng tiyan mo." "Pero sayang kasi, kaya ko pa naman." "Lara," putol nito at hinawakan ang kamay niya. "Importante ka, kayo ng baby." Napatingin siya sa kanyang tiyan. "Okay, sige." At sa araw na yon, nagdesisyon siyang mag-maternity leave. Mas naging tahimik ang mga araw niya sa bahay. Wala nang ingay ng classroom. Wala nang mga estudyante na medyo namimiss niya. Madalas, nakaupo lang siya sa gilid ng kama o sa sala. Hinahaplos ang kanyang tiyan. Minsan, naglalakad-lakad din siya. Isang araw, may schedule check-up siya kasama si Casper. Tahimik silang dalawa habang naghihintay. "Kinakabahan ka?" tanong ni Casper. "Medyo. Excited lang," sagot niya. Tinapik nito ang kanyang kamay. "Nandito lang ako." Maya-maya'y pumasok na ang doktor. "Okay, tingnan natin si baby." Humiga si Lara. Pinahira ng gel ang kanyang tiyan. At nang ilapat ang device, lumabas ang imahe sa screen. Nanlaki ang mata ni Lara.
Siya po yan, Doc? Bulong niya. Ngumiti ang doktor habang nakatingin sa screen. Actually, hindi lang isa. May twins kayo. Twins? Gulat na tanong ni Casper. Tumango ang doktor. Dalawa sila. Hindi makapagsalita si Lara. Napahawak siya sa kamay ni Casper. Dalawa? Dalawa? Ulit ng doktor. Parang hindi pa rin makapaniwala. At parehong babae, dagdag pa ng doktor. Parang may sumabog na saya sa dibdib ni Lara. Hindi niya napigilan ang luha niya. Masaya naman siya pero may halong kaba pa rin. First time niyang magbuntis pero kambal na agad. Okay lang po ba yon? Tanong ni Casper. Okay naman, sagot ng doktor. Pero syempre mas challenging ang twin pregnancy. Kailangan mas maingat. Napahigpit ang hawak ni Casper sa kanyang kamay. Dok, delikado po ba para sa asawa ko? Hindi naman agad, sagot ng doktor. Pero may possibility na masias siya, lalo na kung malalaki ang babies. Napatingin si Casper kay Lara. May halong takot ang mga mata nito. Lara, ngumiti na lang siya rito. Okay lang ako, huwag kang mag-alala. Paglabas nila ng klinik, tahimik lang sila. Inaalalayan siya ng asawa niya. Nang nasa biyahe na, doon na nila pinagpatuloy ang pag-uusap. Dalawa? Natatawang sabi ni Casper. Hindi ko akalain na dalawa. Masaya ako, Lara, pero kinakabahan ako para sa'yo. 2 baby natin, tapos baka masias ka pa. Baka mahirapan ka. Ngumiti siya at hinawakan ang kamay nito. Casper, kakayanin ko. Para sa kanila, para sa mga anak natin. Ganito talaga ang nanay. Magiging matapang ako para sa kanila. Ipanalangin mo na lang kami. Nang makauwi, si Casper na ang nagluto. Pinagpahinga na siya nito sa kama. Pero habang nakahiga, tumatakbo pa rin ang kanyang isipan. Kamukha kaya nila ako? Saglit siyang natahimik. Naalala niya ang sinabi ni Susan. Baka maging maitim at pango. Napapikit si Lara. Hindi niya dapat iniisip yon. Kasi ano naman kung mamamana yon ng mga anak niya. Siya ang nanay kaya dapat lang, hindi ba? Dahan-dahan niyang hinaplos ang kanyang tiyan. Kahit kamukha ko kayo, okay lang. Kasi para sa amin ng papa ninyo, kayo ang pinakamaganda. Huminga siya ng malalim. Hindi ko kayo babaguhin. Hindi ko ipaparamdam sa inyo na kulang kayo. Dumating ang araw na matagal na niyang hinihintay at kinatatakutan. Madaling araw nang tuluyan na siyang ipasok sa ospital. Lumipas ang ilang oras at sa bawat oras, mas lumalala ang sakit. Hindi niya gusto ang CS. Pero masyadong malaki ang kambal, kaya yun na lang ang naging tanging opsyon nila. Halos hindi na niya maramdaman ang sarili habang nanganganak. Basta nang magising siya, sobrang sakit ng kanyang katawan. Pero nang makita niya ang mga anak niya, hindi niya napigilan ang mga luha. Charlotte, bulong niya habang hinahaplos ang unang bata. Morena ito at kamukha ni Casper, pero ang ilong sa kanya naman nakuha. Mahina siyang tumawa. Caroline, sabi niya at tumingin sa pangalawa. Maputi at mamula-mula naman ang kutis ni Caroline. Kamukhang kamukha din ni Casper, kay Lara lang ang mga mata. Parehong maganda ang mga anak nila. Parehong perpekto ang mga ito. Sa paningin niya, walang mas lamang at walang mas kulang. Ang ganda nila, sambit ni Casper habang nakatingin sa mga bata. Napangiti si Lara. Oo, halos kamukha mo nga sila. Natawa naman si Casper. Ako ba naman ang paglihan mo? Ilang araw ang lumipas. Nanatili pa siya sa ospital para magpagaling. Palaging nasa tabi niya ang kanyang asawa. Ginagawa ang lahat para kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya. Kinabukasan, dumating ang pamilya ni Casper para bumisita. Nasaan ang mga apo ko? Excited na sabi ng ama nito. Nakangiti sila ni Casper habang pinapanood ang mga magulang ng asawa niya na tingnan ang mga bata. Ang gaganda, sabi ng kanyang father-in-law, halatang tuwang-tuwa na naman. Congratulations sa inyo, 2 agad ang apo, talaga naman. Tumawa naman si Casper. Kahit kami rin, Papa, nagulat na kaya palang kambal at mabuti na lang healthy pareho.
Ilang sandali pa ay pumasok si Susan. Tahimik muna pero halatang excited. Ay, sabi nito nang makita ang mga bata. Lumapit ito at si Caroline agad ang unang napansin. Binuhat agad si Caroline. Ang ganda, ang puti, kamukhang kamukha ni Casper. Napatingin si Lara sa isa sa mga kambal. Nasa crib pa rin si Charlotte. Hindi pa nahahawakan o binubuhat ng kahit na sino sa pamilya ni Casper. Hindi naman kasi ito binuhat ng kanyang father-in-law. Ang ganda ng mata, dagdag ni Susan. Parang artista. Ngumiti si Lara, pero may kirot siyang naramdaman. Mabuti na lang, lumapit ang kapatid ni Casper kay Charlotte. Ang cute niya, ang ganda ng kulay niya ate, Morena Beauty. Napangiti si Lara at ang ama ni Casper lumapit din ulit. Pareho silang maganda, magkaiba lang. Kahit paano, napanatag ang loob niya. Ayaw niyang ma-left out si Charlotte dahil lang morena ito. Gusto niyang magkaroon ng pantay na atensyon ang mga anak niya. Nang umalis ang mga bisita, tahimik na ang kwarto. Hinawakan niya ang dalawang bata, isa sa bawat braso. Charlotte, Caroline, bulong niya. Tinitigan niya ang mukha ng mga ito. Magkaiba pero parehong maganda sa sariling paraan. Hindi ko kayo ikukumpara, sabi niya sa mga ito. Hindi ko kayo hahayaang maramdaman na mas lamang ang isa. Pareho kayong sapat at sobrang ganda. Hindi niya kontrolado ang iisipin ng iba. Hindi niya kontrolado ang sasabihin ng mundo. Pero kontrolado niya kung paano niya palalakihin ang mga anak niya. Magiging pantay kayo sa akin, bulong pa ni Lara. Isa na siyang ina. At bilang ina, handa siyang ipaglaban ang kanyang mga anak laban sa kahit sino. Habang hinahaplos niya ang buhok ng kambal, mahina siyang ngumiti. May kanya-kanya kayong ganda at ipaparamdam ko yun sa inyo araw-araw. Maagang bumalik si Lara sa pagtuturo nang tuluyan ang naghilom ang kanyang tahi. Hindi naging madali ang desisyon na yon. Sa bawat umaga na aalis siya ng bahay, may kaunting kirot sa dibdib niya habang iniiwan ang kambal. Pero kailangan niya rin kumilos. Ayaw niyang si Casper lang ang maghirap para sa kanila. Kaya kikilos din siya para sa kinabukasan ng mga bata. Sigurado ka? Tanong ni Casper habang inaayos niya ang kanyang bag. Oo, sagot niya kahit na may pag-aalinlangan. Kaya ko na. Pwede ka pang mag-extend, dagdag nito. Umiling siya. Hindi naman pwedeng matagal akong mawala sa trabaho. Tawagan mo lang ako kung may kailangan ka. Puntahan mo lang ako sa faculty namin. Bilin ng kanyang asawa. Tumango naman si Lara at napangiti. Bago siya umalis, lumapit siya sa kuna ng kambal. Si Caroline, mahimbing ang tulog. Si Charlotte naman, bahagyang gumagalaw na parang nararamdaman ang presensya niya. Ngumiti si Lara. Mauna na kami ha? Sina lolo at lola at ang mga tita ninyo muna ang bahala sa inyo. Sa mga unang linggo, unti-unti siyang nasanay. Maaga siyang umaalis kasama ang asawa niya. Iniiwan nila ang kambal sa bahay ng biyanan. At sa hapon, sinusundo nila ni Casper ang mga ito. Ang bait nila, sabi minsan ng ama ni Casper. Hindi masyadong iyakin lalo na itong si Charlotte. Napangiti si Lara. Sa kambal, mas maligalig nga si Caroline. Malaking tulong at malaking ginhawa na malapit lang sila sa bahay ng mga biyanan. Hindi na nila kailangan maghanap ng yaya. Maraming mag-aalaga sa mga anak nila kapag nasa trabaho sila. Hindi na nila kailangan mag-alala kung sino ang magbabantay. Kahit papaano, naging maayos naman ang sistemang yon. Pero hindi lahat ng araw ay pare-pareho. Isang hapon, maaga siyang nakauwi. May seminar si Casper na hindi siya kasama. Kaya nauna siyang umuwi at siya ang susundo sa kambal. Pagpasok niya sa bahay ng biyanan, napatingin siya sa sala. At doon, nakita ni Lara si Charlotte sa kuna at nag-iisa. Nanlaki ang mata niya. Charlotte? Halos hindi siya makahinga sa nakita. Wala itong suot na diaper. May kalat sa kuna at ang mas kinatatakutan niya, muntik na nitong makain ang sarili nitong dumi. Anak?
Agad niyang pinunasan ang kamay nito. Umiiyak ito dahil nagulat sa sigaw niya. Shh! Okay lang. Halos manginig ang buo niyang katawan. Paano nangyari to? Bakit ka mag-isa? Bakit ganito ka kadumi? Napatingin siya sa paligid. Walang tao. Ma? Mas malakas niyang tawag. Mula sa loob ng kwarto, lumabas si Susan at buhat si Caroline na malinis, mabango at maayos ang bihis. Natigilan si Lara. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Nandyan ka na pala, sabi ni Susan na parang walang nangyari. Hindi agad nakapagsalita si Lara. Tumingin siya kay Charlotte na madungis na. Pagkatapos ay kay Caroline na halatang alagang-alaga. Magkaibang-magkaiba talaga ang trato sa kambal. Bakit po ganito si Charlotte? Hindi niya napigilang tanong. Napakunot ang noo ni Susan. Ano? Bakit po siya mag-isa? Dagdag ni Lara habang patuloy sa pagpupuna sa bata. At bakit po ganito siya kadumi? Yung asawa ko ang nagbabantay sa kanya. Wala ba dyan? Sagot nito. Nasaan po siya? Agad na tanong ni Lara. Saktong pumasok ang ama ni Casper. May daladalang plastik ng pinamili. Nandito ka na pala. Saglit ko lang iniwan si Charlotte. Pinabantayan ko kay Susan. Napatingin si Lara dito. Hindi siya agad nakapagsalita. Pero sa loob niya, naiinis siya na iniwan ng mga ito ng ganoon lang si Charlotte. Napapikit si Lara. Pinilit niyang kumalma. Hindi siya pwedeng sumabog. Mga biyanan niya pa rin ang mga ito. Hindi na siya nagsalita pa. Tahimik niyang kinuha si Charlotte. Pag-uwi nila, doon siya tuluyang kumilos. Okay lang, baby. Bulong niya habang tinatanggal ang maruming damit nito. Sorry kung naiwan ka. Pasensya na't hindi ka masyadong pinagtutuunan ng pansin. Halos maluha siya habang pinapaliguan ng bata. Amoy dumi na ang isa sa mga anak niya at wala man lang nag-asikaso. Hindi ka pababayaan ni Mama, paulit-ulit niyang sabi. Matapos maligo si Charlotte, maayos na niya itong binihisan. Malinis, mabango at maayos na ang anak niya. Bumalik siya sa bahay ng mga biyanan at kinuha naman si Caroline. Nilagay niya ito sa kuna na katabi ni Charlotte. Naupo si Lara at tahimik na pinagmasdan ang mga ito. Pinagmasdan niya ang dalawa. Pareho niyang anak, pareho niyang mahal, pero hindi pareho ang trato. Napahawak siya sa noo niya. Paano ko gagawin to? Paano ko sila ipapantay kung ang mundo mismo ang hindi pantay sa kanila? Pagdating ni Casper, agad nitong napansin ang katahimikan. Nakipagkulitan ito sa mga anak nila, pero hindi ito mapakali sa mukha niya. Anong nangyari? Tanong nito. Hindi agad sumagot si Lara. Hindi niya alam kung tama bang sabihin yon sa asawa niya. Maliit na bagay lang dapat na ayaw niya namang palakihin. Subalit hindi niya talaga maisantabi. Si Charlotte kasi, bulong niya. Pinabayaan ng mga magulang mo? Si Papa raw talaga nag-aasikaso. Kaso saglit na lumabas para bumili. Kaya ibinili niya muna kay Mama. Kaso tong si Mama, si Caroline lang ang inalagaan. Iniwan lang sa kuna sa sala si Charlotte. Madungis at muntik nang makakain ng dumi. Nanlaki ang mata ni Casper at napatingin agad kay Charlotte. Ano? Hindi ko kayang iwan sila doon kung ganito. Dagdag niya. Napatingin si Casper sa kanya. Pasensya na. Kakausapin ko si na Mama at Papa. Ayoko rin na napapabayaan kahit isa sa mga anak natin. I'm sorry. Nang gabing yon, hindi makatulog si Lara. Nakatitig siya sa mga anak niyang nasa tabi nila. Hinahaplos niya ang ulo ni Charlotte. Sorry, bulong niya. Hindi ko hahayaang maramdaman mong kulang ka. Kung hindi pantay ang mundo, siya ang gagawa ng paraan para maging pantay ang mundo ng mga anak niya. Hindi niya hahayaang lumaki si Charlotte na iniisip na kulang ito. Hindi niya hahayaang maranasan nito ang naranasan niya. Mabilis na lumipas ang 5 taon. Kung dati maliit pa lamang sina Charlotte at Caroline, ngayon tumatakbo na sila sa loob ng bahay. Nagtatawanan at may kanya-kanya ng personalidad na unti-unting lumilitaw. At sa 5 taon na yon, hindi nagbago ang isang bagay.
Yon ay ang paraan ng pagtingin ni Susan sa mga ito. Isang hapon, dumating si Susan na may dalang paper bag. "Apo!" Masigla nitong tawag. Agad na tumakbo si Caroline. "Lola!" Sumunod naman si Charlotte na mas tahimik pero halatang excited din. "Ano po yan?" tanong ni Caroline. Ngumiti si Susan at inilabas ang laman ng bag. Isang dress yon na kulay pink, may lace at maganda. "Para sa'yo," sabi nito at inabot kay Caroline. "Wow!" Tuwang-tuwa si Caroline. "Ang ganda po, Lola!" Napatingin si Charlotte. Tahimik itong naghihintay na may ibibigay din para rito. Kitang-kita ni Lara na umaasa ang isa niya pang anak. "Lola," mahinang tanong ni Charlotte. "Ako po." Saglit na natigilan si Susan. "Sa susunod na lang. Isa lang ang nakita ko, saka hindi naman bagay sa'yo ang kulay ng dress. Kay Caroline maganda, kasi bagay sa maputi niyang balat." Parang may bumagsak sa dibdib ni Lara. Gustong-gusto niya nang magsalita, pero pinigilan niya lang ang kanyang sarili. Kinagabihan, habang pinapatulog niya ang mga bata, naghahanap siya sa online ng katulad ng dress na binigay ni Susan kay Caroline. Nang makakita, agad niyang binili pero ibang kulay naman. Gusto niyang kapag mayroon si Caroline, mayroon din si Charlotte. "Ma?" bulong ni Charlotte. Sagot niya. "Maganda po ba ako?" tanong nito. Parang naputol ang hininga ni Lara. "Bakit mo naman na itanong yan?" "Si Caroline po kasi palaging sinasabing maganda. Ako po hindi masyado," sagot nito. Hinawakan niya ang mukha ng anak. "Charlotte, maganda ka. Sobrang ganda niyong magkapatid para sa akin." "Talaga po?" tanong nito. "Oo, iba lang ang ganda mo pero hindi ibig sabihin na mas mababa ka." Kinabukasan, nagpunta sila sa isang maliit na gathering. May mga kamag-anak na dumalo. Nandoon din ang mga ilang kapitbahay nila. At tulad ng inaasahan, hindi nawala ang pagkukumpara sa mga anak nila ni Casper. "Ang ganda talaga ng batang yan," sabi ng isa habang tinuturo si Caroline. "Parang artista." Napatingin si Lara kay Charlotte. Tahimik lang ito, nakangiti pero hindi umaabot sa mga mata. Eto," tanong ng isa habang tinuturo si Charlotte. "Kambal ba talaga? Mas kamukha ng nanay." Parang may tusok sa puso ni Lara. Gusto niyang sumagot, gusto niyang ipagtanggol ang anak niya. Pero bago pa siya makapagsalita, nagsalita na si Caroline. "Maganda rin po si Ate Charlotte," biglang sabi ni Caroline. "Mas magaling pa nga po siyang sumayaw sa akin at ang galing niya pong kumanta." Napangiti si Lara. Napatingin siya kay Caroline na mabait, mapagmahal at walang inggit sa kapatid nito. At sa sandaling yon, nagpasalamat siya dahil kahit papaano may kakampi si Charlotte bukod sa kanya. Pero kahit ganon, hindi niya mapipigilan ang mundo. Hindi niya mapipigilan ang mga salita. At hindi niya napansin na unti-unti na yung tumatagos sa puso ng anak niya. Isang hapon, pag-uwi niya mula sa school, tahimik ang bahay. May narinig siyang kaluskos sa kwarto. Dahan-dahan siyang lumapit. At nang buksan niya ang pinto, natigilan siya sa nakita. Nandoon si Charlotte sa harap ng salamin. May hawak na bote ng lotion niya. Sobrang daming nilagay sa katawan. Pinahid yun sa mukha at mga braso. "Charlotte!" agad niyang sigaw. Nagulat ang bata. "Ma?" Mabilis siyang lumapit at hinawakan ang kamay nito. "Ano yan?" "Lotion po," sagot nito. "Bakit mo nilagay sa mukha mo?" tanong niya habang nanginginig ang boses. Napayuko ang anak niya. "Gusto ko pong pumuti, Mama. Pwede naman po, di ba? Sa mga dating pictures po, maitim ka po, di ba? Pero ngayon maputi ka na. Gusto ko pong maging maganda, Mama." Parang may sumaksak sa puso ni Lara. "Anak naman, Charlotte," naluluhan na ang anak niya. "Hindi po kasi ako maganda katulad ni Caroline." "Hindi totoo yan," agad niyang sabi. Hinawakan ang mukha ng anak. "Hindi totoo yan. Maganda ka. Sobrang ganda mo. Huwag mong paniwalaan yung sinasabi ng ibang tao sa'yo. Charlotte, hindi sukatan ng ganda ang pagiging maputi. Maganda ka dahil ikaw yan.
hindi dahil sa kulay mo. Muling tumulo ang mga luha ni Charlotte. Talaga po? Niyakap niya ang anak ng mahigpit. Nang gabing yon, hindi siya makatulog. Nakatitig siya sa kisame habang yakap ni Casper na tulog na. Hindi pwedeng ganito. Hindi ko hahayaang maramdaman niya yon. Dahan-dahan siyang bumangon. Pumunta siya sa vanity mirror at isa-isa niyang inilabas ang mga produkto katulad ng mga whitening lotion, mga whitening cream, mga sabon na pangpaputi. Lahat ng ginamit niya noon, lahat ng bagay na unti-unting nagpabago sa kanya. Tama na, bulong niya. Isa-isa niyang itinapon sa basurahan. Walang pag-aalinlangan niya yung ginawa. Hindi niya naman kailangan maging maputi. Pagkatapos ay napatingin siya sa salamin. Ibabalik niya ang natural na kulay at araw-araw ipaparamdam niya kay Charlotte na maganda ito. Isang hapon, nakaupo si Charlotte sa sahig. Yakap ang maliit nitong unan habang nakatutok ang mata sa telebisyon. May palabas na beauty pageant ng mga bata. Mini Miss Philippines, basa ni Lara sa ibaba ng screen habang naglalakad papunta sa sala dala ang baso ng tubig. Napahinto siya at napangiti. Tahimik niyang pinagmasdan ng anak. Si Charlotte na nakabuka ang bibig sa tuwa. Sinusundan ng bawat lakad ng mga batang nasa entablado. Minsan ginagaya pa nito ang paglakad. Tatayo, iikot, saka uupo ulit. Mahina siyang natawa. Mahilig talaga siya sa ganito. Charlotte? Tawag niya. Napalingon agad ang bata. Ma? Gusto mo bang sumali sa ganyan? Tanong niya rito. Biglang nanlaki ang mata ni Charlotte. Ako po? Oo, tumango si Lara. Gusto mo ba? Napangiti si Charlotte pero agad ding napayuko. Hindi po, nahihiya po ako. Ngumiti si Lara. Kailan ka pa nahiya? Okay lang naman kung nahihiya ka, pero kung gusto mo, pwede ka namang sumali, sasamahan kita. Pero bago pa makasagot ang bata, narinig na nila ang boses ni Susan. Ay, mas bagay si Caroline dyan. Napatingin si Lara sa kanyang biyanan. At saka, dagdag nito, mas maganda si Caroline, mas artistahin ang mukha. Parang may malamig na hangin na dumaan sa likod ni Lara. Napatingin siya kay Charlotte. Tahimik na ito at hindi na nagsalita. Ma, mahinahon niyang sabi. Depende po sa bata kung gusto nila. Di si Caroline, sagot agad ni Susan. Sayang ang ganda. Bakit si Charlotte ang isasali mo? Kitang-kita mo naman. Mas bagay kay Caroline ang mga ganyan. Umiling si Lara dahil kilala niya ang mga anak niya. Hindi po mahilig si Caroline sa ganyan. Mas gusto niyang taekwondo saka mga sports. Parang napaismid si Susan. Ano naman kung hindi mahilig? Sayang ang mukha. Napahinga ng malalim si Lara. Pinipigilan niya ang sarili. Ayaw niyang sitahin dahil katulong naman nila sa pagpapalaki ng kambal, lalo na noong baby pa ang mga biyana nila. Pero minsan talaga, parang kaunti na lang at pipitik ng pisi ng kanyang pasensya. Laiti na siya ng lahat, huwag lang siyang makakarinig ng panlalait laban sa kanyang mga anak. Kung may sasali man, dagdag ni Lara at nilaban pa rin kung anong alam niyang para sa mga anak niya. Baka si Charlotte na lang, mas hilig niya yan. Tahimik na lang si Susan na katabi ni Caroline. Pero ramdam ni Lara na hindi ito sang-ayon. At kahit walang salita, parang may sinabi pa rin. Bahagya na lang siyang napairap. Lumipas ang ilang araw, normal ang lahat. Hanggang sa isang hapon, kinuha ni Susan si Caroline. Ilalabas ko lang sandali, sabi nito. Sige po, sagot ni Lara. Madalas naman yung mangyari. Mas sinasama ng biyanan niya si Caroline kahit si Charlotte nasasanay na lang din talaga sa ganoong sistema. Kaya lang iba sa araw na yon dahil pagbalik ni Caroline parang sobrang tahimik ng bata. Anak, tawag ni Lara. Hindi ito sumagot. Caroline, ulit niya. Tumingin lang ang bata pero walang sigla at parang may mali. Napakunot ang noo ni Lara. Anong nangyari? Bakit mukha kang malungkot? Umiling lang si Caroline. Wala po. Pero alam ni Lara na may mali. Madalas man siya sa trabaho, kilala niya pa rin ang kanyang mga anak.
Alam niyang pagkakaiba ang mga hilig at kung kailan may hindi sinasabi ang mga ito sa kanya. Habang kumakain ng hapunan, tahimik pa rin si Caroline. Halos hindi kainin ang pagkain na nakahain dito. "Anak," sabi ni Casper, "saan kayo pumunta ng lola mo?" Biglang napatingin si Caroline. At doon, bigla itong napaiyak. Nagulat silang lahat. "Caroline, bakit ka nagka-cry?" Tanong ni Charlotte at ito pa ang pumunas sa luha ng kapatid. "Caroline?" agad na sabi ni Lara at nilapitan ito. "Anong nangyari?" "Hindi ko po gusto," umiiyak nitong sabi. "Ano yon?" tanong ni Casper. "Pinapila po ako," sagot nito habang umiiyak. "Sa audition po nung parang Mini Miss Philippines. Ayoko po." Parang may sumabog sa dibdib ni Lara. "Audition?" Tumango si Caroline habang umiiyak. "Sinabi ko po kay Lola na ayoko, pero pinilit niya po ako. Ang dami pong nagtatanong sa akin doon. Ayoko nga po. Sayaw daw po ako tapos kanta. Ayoko nga po. Kaya umiyak na lang po ako. Nang makalabas po kami, pinalo po ako ni Lola kasi ang arte-arte ko raw po." Parang nagdilim ang paningin ni Lara. Hindi na siya nakapagpigil. "Ano? Pinalo ka dahil lang doon?" "Lara," mahinang sabi ni Casper. Pero hindi na siya nakikinig. "Hindi pwede to," sambit niya at tumayo agad. "Hindi eh. Grabe ng mama mo. Dito lang kayong mga bata. Charlotte, samahan mo si Caroline." Tumayo na rin si Casper. "Lara, ako nang..." "Hindi." Putol niya. "Ako ang haharap. Ina sa ina. Nung girlfriend mo pa ako, matagal na ako nagtitimpi. Ngayong anak na natin ng pinapakialaman, hindi ko na kayang hindi na magsalita. Hindi na ako papayag at hindi na ako mananahimik. Pagod na akong intindihin ang nanay mo." Hindi na siya nagpatumpik-tumpik. Lumabas siya sa bahay kasunod ang asawa niya. Dumiretso siya sa bahay ni na Susan. Pagpasok niya, kumakain din ang mga ito. "Ma!" tawag niya. Napatingin si Susan. "Oh, bakit?" Hindi na siya nagpaligoy-ligoy. "Bakit niyo po dinala si Caroline sa audition? Hindi man lang po ninyo sinabi sa akin. Hindi man lang po ninyo kami kinonsulta. Ako o si Casper." Natigilan si Susan bago marahang nagsalita. Di para sa kanya rin naman yon." "Anong para sa kanya? Ayaw niya po. Malinaw na ayaw ng bata," sabi ni Lara. Umismid si Susan. "Bata lang yan. Hindi niya alam kung anong maganda para sa kanya. Sayang ang ganda. Artistahin, hindi gagamitin." Kumunot ang noo ng ama ni Casper, sabay tingin kay Susan. "Ano na naman yung artista-artista na yan? Dinala mo ron si Caroline para ano?" "Ano pa, di para ma-discover. Sayang ang ganda ng bata. Habang bata pa, dapat ma-discover na. Gusto ko siyang magpatuloy ng pangarap kong naudlot dahil sa'yo," sagot pa ni Susan. "Anong dahil sa akin? Desisyon mo rin na sumama sa akin, Susan." Sumabat ang asawa ng kanyang mother-in-law. "Huwag mong isisi sa akin ang isang desisyon na pareho nating ginawa. Akala ko'y nakalimutan mo na yan pero hanggang ngayon ay sinisisi mo pa rin ako sa pangarap mong yan na hindi na natuloy. Pagkatapos ngayon ay ang anak ni na Casper at Lara ang gagambalain mo." Napailing si Susan. "Hindi niyo ako naiintindihan. Sayang ang potensyal ni Caroline. Malayo ang mararating niya sa mukhang yan." Napapikit si Lara at pinipigilan ng galit. "Hindi po laruan ng anak ko. May sariling gusto ang anak namin. At dahil lang po hindi sumunod sa gusto ninyo, pinalo niyo si Caroline? Wala po kayong karapatan na gawin yon. Disiplina yon," sagot ni Susan. "Tinuturuan ko lamang ng disiplina ang anak mo dahil masyado nang matigas ang ulo. Hindi nakikinig." "Hindi po yun disiplina." Tumaas ang boses niya. Hinawakan siya ni Casper pero wala na siyang pakialam. "Ayaw niya po sa pinapagawa mo at nang hindi sumunod ang anak ko, pinalo mo. Kung may sasali man, hayaan niyo ang mga bata na pumili." Di si Charlotte na lang," sabi ni Susan na parang nang iinis. "Sinong gusto mong isali? Si Charlotte, yung anak mong pangit." Parang may pumutok sa tainga ni Lara. Hindi siya makapaniwala sa narinig.
Kung hindi niya ito mother-in-law, baka nahila niya na ang buhok at pinagsasampal. Ramdam na ramdam niya ang gigil para sa kanyang anak na tinawag nitong pangit. Mama, ano yan? Galit na rin si Casper. Bakit mo tinawag na pangit si Charlotte? Sumusobra na po kayo, mama. Pati ba naman bata? Mataman na tiningnan ni Lara ang biyanan. Bastusin at laitin niyo na po ako hanggat gusto niyo. Pero ibang usapan na kapag anak ko na. Wala pong pwedeng tumawag na pangit sa anak ko. Bakas ang inis sa mukha ni Susan. Ano? Ako pa ang masama. Pinagtutulungan na ninyo ko ngayon. Pero wala na siyang pakialam. Mabuti na lang at wala roon ang mga bata. Ayaw niyang marinig, lalo na ni Charlotte, ang mga salitang yon. At kung sinasabi niyo pong sayang ang ganda ni Caroline, huminga siya ng malalim. Makikita po ninyo ang anak kong tinatawag niyong pangit na mananalo sa contest na yan. Isasali ko ang anak ko ron na minamaliit ninyo. Lara, bulong ni Casper. Pero hindi na siya umatras. Hindi na siya natakot. Dahil sa pagkakataong yon, hindi na para sa kanya, kundi para na sa anak niya ang pinaglalaban ni Lara. Pag-uwi nila, napatingin ang kanilang mga anak. Lumuhod siya sa harap ni Charlotte. Maganda ka at ipapakita natin sa kanila. Sumali ka sa contests. Nanlaki ang mata ng bata. Ako po, pero nahihiya po ako. Hinawakan niya ang kamay nito. Nandito ako, hindi kita iiwan. Palagi kitang susuportahan. Gusto mo yon, hindi ba? Tahimik si Charlotte. Nag-iisip at para bang naguguluhan. Baka hindi po ako manalo, pero okay po mama. Sasali po ako ha? Napangiti si Lara. Niyakap niya ang anak. Gusto niyang ipakita na hindi pangit si Charlotte. Na walang kahit na sinong makakatinag dito dahil pinalaki nila ang mga anak nilang may kanya-kanyang ganda. Hindi naging madali ang desisyon ni Lara. Hindi dahil nagdadalawang isip siya kung kaya ba ni Charlotte. Kundi dahil alam niyang ang laban na yon, hindi lang sa entablado, kundi laban sa mga mata ng tao, sa mga bulong at sa mga paghahambing, at higit sa lahat, sa sugat na matagal nang tinatago ng anak niya. Sigurado ka na? Tanong ni Casper isang gabi habang pinapanood nila si Charlotte na naglalakad-lakad sa sala at nagpa-practice ng model walk nito. Sagot ni Lara at hindi inaalis ang tingin sa anak. Oo, support natin siya sa gusto niya. Hindi naman natin siya pinipilit. Gusto niya rin naman. Napatingin si Casper kay Charlotte, habang si Charlotte nakataas ang baba. Naglalakad na parang may audience, tapos biglang matatawa at tatakbo pabalik. Napangiti si Casper. Mukhang gusto nga. Natawa rin si Lara. At saka kailangan niya to para sa confidence niya, para sa sarili niya. Nagsimula ang paghahanda nila. Talagang full support ang binigay ni Lara. Palagi siyang naroon para sa mga pangangailangan ng kanyang anak. Smile, Charlotte! Sabi ni Lara habang nagpa-practice sila sa harap ng salamin. Ngumiti si Charlotte pero halatang pilit. Relax lang. Dapat mas totoo ang ngiti mo. Hindi mo kailangan kabahan. Dapat confident ka tapos isipin mo ikaw ang pinakamaganda sa lahat. Tumango ang bata. Sinubukan ulit nito na mas natural na ang ngiti. Ganito po ba, Mama? Oo, ganyan nga. Busog na busog si Charlotte sa mga papuri galing sa kanya. Pero kahit na nakatuon kay Charlotte, hindi niya hinayaan na maramdaman ni Caroline na nagkukulang siya rito. Gusto niya pa rin na pantay ang mga ito sa kanila ni Casper. Ang ganda ng lakad mo, anak, sambit ni Casper. Ate, oo nga, ang galing-galing mo. Sabi naman ni Caroline at pumapalakpak pa. Napangiti si Lara. Hinaplos niya ang buhok ni Caroline. Masaya siya na walang inggitan at walang lamangan sa kanilang kambal. Sa bawat round ng contests, kasama si Lara. Kasama silang lahat. Paulit-ulit ang biyahe. Paulit-ulit ang kaba pero hindi siya napapagod. Hindi siya susuko, hindi para kay Charlotte. Hanggang isang araw, napansin ni Lara na wala si Charlotte sa bahay. Nasaan siya? Tanong niya kay Caroline. Nandun po kay Lola, sagot nito. Napakunot ang noo ni Lara. Kay Lola ninyo? Agad siyang pumunta sa kabilang bahay. Sa may duyan, nakita niyang magkatabi ang maglola. Charlotte, mahinang sabi ni Susan. Sorry,
Natigilan si Lara. Hindi siya agad pumasok. Tahimik siyang nakinig sa mga ito. "Sorry kung nasabi ko yon," dagdag ni Susan. "Hindi ka pangit. Nagkamali ako. Pasensya na, apo ko. Pati frustrations ko binigay ko pa sa inyo ni Caroline. Pati na rin sa mama ninyo." Napaluha si Lara. Hindi niya inaasahan yon. Yun ang unang beses na humingi ng tawad ang kanyang biyanan. "Okay lang po," mahinang sagot ni Charlotte. "Sabi po ni Mama, palagi ka pong intindihin kasi matanda ka na po. Na-love mo naman po talaga kami." Iniwan niya na muna ang mga ito. Masaya siyang nilalapitan na ni Susan si Charlotte. Hangad niyang magpatuloy yon at maging paborito na lang nito pareho ang kambal. Dumating ang finals ng Mini Miss Philippines. Mas maraming tao. Nasa audience si Lara, katabi sina Casper at Caroline. Nandoon din ang kanyang in-laws. "Kinakabahan ako," bulong niya. "Ako rin, pero kaya niya yan. Magaling ang anak natin," bulong ni Casper. Lumabas si Charlotte sa gitna ng entablado. Nakasuot ng gown, hindi ito ang pinakamaputi, hindi ang pinakamaarte, pero may kakaibang confidence at parang sariling liwanag ang anak niya. Napaluha na lang si Lara. "Anak ko yan. Ano ang masasabi mo sa sarili mong kagandahan?" Tanong ng judge nang sumapit na ang Q&A portion. Napatingin ito sa kanila. "Maganda po ako. Sabi po ng mama ko, maganda raw po ang mga taong mahal ang sarili nila. Kaya minamahal ko po ang sarili ko para maging maganda po ako. Kaya po sa lahat, mahalin niyo po ang sarili niyo kung sino po kayo. Kasi doon po tayo nagiging maganda." Hindi na napigilan ni Lara ang luha niya. "Ang talino ng anak natin." "Mana sa'yo," tawa ni Casper. Natawa na lang din siya. Lumipas ang ilang minuto, maya-maya at announcement na ng kung sino ang panalo. At ang ating Mini Miss Philippines ay si... Umugong ang drum roll. Charlotte May Saavedra. Sumabog ang palakpakan. Napatayo si Lara at hindi makapaniwala. Nanalo siya. Sa stage, umiiyak si Charlotte at napahagulgol na. "Mama!" Tumakbo si Lara at inakyat ang stage. Niyakap niya ang anak na sobrang na-overwhelm sa pagkapanalo. "Ang galing mo." "Mama, nanalo po ako." "Oo," sagot ni Lara at inayos ang korona ng anak. "Kasi maganda ka." Nang matapos na ang program, puro sila picture ng picture. Hanggang sa nasa gitna na sila ng stage. Buong pamilya sila roon kasama ang in-laws niya. Si Caroline at Charlotte magkaakbay pa at nasa gitna. Napangiti na lang si Lara. Masaya siya hindi lang dahil nanalo ang anak niya, kundi dahil natuto itong yakapin ang sarili. At hanggang pagtanda, ipapaalala niya kung gaano pa rin kaganda ang mga anak nila ni Casper sa mga kanya-kanya nitong paraan. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin na ang tunay na kagandahan ay hindi nasusukat sa panlabas na anyo, kundi sa kung paano natin tinatanggap at minamahal ang ating sarili. Ipinapakita rin ito na ang mga salita ng iba ay may malaking epekto sa ating pagkatao. Kaya mahalagang piliin nating maging mabuti sa iba at sa sarili. Sa huli, hindi man natin mabago ang mundo, kaya nating gawing lugar ng pagtanggap at pagmamahal ang ating puso at tahanan.